Itong si Inday, nagpunta pa ng Australia para lang magyaw-yaw at magsisigaw ng Bring Him Home. Kung saan ang bansa na nagpunta at niyayaw-yaw niya yung Bring Him Home. Okay. Tapos eto pa, konsentidor. Konsentidor po, ano bang klaseng vice presidente ito? And anong klaseng magulang, di ba? Babae naman siya, di ko nga alam kung babae ito o lalaki. Kasi pwede magjowa ng lalaki, pwede magjowa ng babae. Nagpakasal nga, 'di ba? Nagpakasal sa babae, tapos may jowa din, na alleged jowa niya si Sulaika Lopez. Anyway, balik tayo doon sa pinagtatawanan niya yung mga babae, mga girlfriend ng kanyang tatay na nag-away-away sa harap ng ICC. Sabi niya, legally single daw ang tatay niya. So, itong mga girlfriend niya, pare-pareho lang sila. So, di ba? Ang liit ng tingin niya. Pare-pareho lang kayo, mga babae. Kaya ang payo niya sa mga kalalakihan na mga Pilipino, kung kayo is makikipaghiwalay sa asawa, huwag na kayo magpakasal uli, mag-girlfriend na lang daw kayo. Kagaya ng tatay niya na mautak. So, kinonsinti pa at pinayuhan pa ang ating mga ka-OFW na lalaki. O kumusta naman kaya yung mga common law wife naman nila, no? Masaya kaya sila doon sa iyong payo. Eto pa, pinagtatawanan niya pa yung mga babae ng kanyang tatay niya na nagkakagulo doon sa harap ng ICC kasi nga naglabo-labo na. 'Di ba? Away-away si Hanilet, si yung alleged na si Girlie Balaba, meron pa si Alpotera, meron pa si Garmayan. Grabe, no? Napaka mga immoral. Tapos papayuhan mo pa yung mga kapwa natin OFW na kung kayo ay makikipaghiwalay, mag-girlfriend na lamang kayo. O ayan, pwede sabay-sabay, di ba? Ay nako. Anyway, vice versa rin naman yan. Ginamit sila ni Digong, nakinabang naman sila ng bonggang-bongga, milyones. Si Hanilet, billion pa ang pakinabang, hindi ba? Pero you cannot imagine, di ba? Manggagaling yan sa isang vice presidente, yung ganyang pagtatawanan yung mga babae, pinagsabay-sabay ng kanyang tatay. Pinagsabay-sabay ng kanyang tatay na maging jowa. Tapos, ganun yung tingin niya sa mga kababaihan. Parang hindi siya babae. Sa bagay nga, gaya na sinabi ko, hindi ko nga alam kung babae siya or lalaki kasi pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae. Nagpakasal sa babae, tapos jumuwa pa ng babae, tapos mayroong anak na sa lalaki. Hindi magandang ehemplo para sa mga kabataan, tsaka doon sa may mga partner na sa buhay kahit hindi man sila kasal, at least 'di ba partner pa rin 'yan na dapat respetuhin. Hindi mo kailangan payuhan na magjowa-jowa, mag-girlfriend na lamang sila. Tapos pagtatawanan mo pa, nagkakagulo yung mga babae na pinag-aagawan yung tatay mo, 'di ba? Napakapangit po na na ehemplo bilang isang leader or bilang isang vice presidente. Hindi dapat ginagawang katatawanan yung pakikipagrelasyon sa mga kababaihan. Dapat diyan nire-respeto, hindi pinagpaparausan.